Kung makikita nyo po, ayan po yung provincial road. Ito po ay elementary school mga farm. Meron din po itong post. Kita nyo, napakalaki na po ng bunga na yan, no? Malinis po yan mga farm. Napaganda po nun mga farm. Lahat-lahat po yan mga farm. So yun mga farm, magandang umaga po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong property naman po ang ating bibisitahin. As you can see mga farm, dito po tayo ngayon sa tabing kalsada ng mga farm. Meron tayo bibisitahin property na may sukat po na 2.4 hectare mga farm. Itong property po na ito ay along Provincial Road mga farm. At kung makikita nyo po, ayan po yung Provincial Road mga farm. Ayan. At andito na rin po tayo sa mismong boundary ng property mga farm. Makikita nyo po, ito po yung hawa na to. Yan, makikita nyo po yan. Yang hawan po na yan, yan po yung mismong boundary ng property mga farm. Yan, makikita nyo po, no? Bali itong property po na ito, napakaganda po nito mga farm dahil po bukod sa Provincial Road ang property, meron din po itong frontage na mahaba mga farm. Bali ang frontage po na ito more or less po ay 100 meters po mga farm. At ito kung makikita nyo mga farm, sa bungad pa lang po may makikita na po kayo mga dalandan mga farm. Makikita nyo napakalaki na po ng bunga na yan, no? Ay mga puno na yan mga farm. Makikita nyo yan, no? Bali ito mga farm, ano na po siya, 4 wheels accessible na po siya mga farm. At ang ginagandaan po na ito, meron na po ito sa kalsada na solar, no mga farm, at hindi na po madilim dito sa mga property na to mga farm. Isa pa ho mga farm, ang property na to meron pong katabing eskwelahan, no mga farm. Ayun, makikita nyo po dito. Ayan, papakita ko po sa inyo eskwelahan. Kung makikita nyo mga farm, ang eskwelahan po na yan mamaya ay turo ko sa inyo. Ayan pong eskwelahan na yan ay nakalabas na po yun sa mismong lot plan mga farm. Kumbaga ito po daw po ay dinonate mga farm. Yan. So ayan na mga farm, ito daw po yung eskwelahan na dinonate. Ano to sir? Elementary po? Ayan. Ito po ay elementary school mga farm. Ayan. Nakikita niyo po ano? Yan po. Hello mga farm. Hi. Ayan. Ito pong paaralan na to ay elementary mga farm. Ang sasakupan po na ito. Ang eskwela na daw po yan ay nakapalabas na po yung titulo. Kumbaga ayan po ay malinis na po at wala na pong magiging problema patungkol po dyan. Pinagandaan po na itong property mga farm. Ito po ay 100% lot land po mga farm. Ayan mga farm, no? Mamaya papasukin po natin yung mismong property mga farm, para makita nyo po yung mismong ganda ng property. Mamaya mga farm may pag-uusapan naman natin pagpasok natin doon yung mga tanim ng property, kung ano po yung mga nakapaloob sa property, no? Ano po yung mga kasama sa loob. Dito na lang po. So ayan na mga farm. Bali ito daw po yung mismong boundary mga farm. Ito po yung isa pang boundary mga farm. Yun daw po yung pinaka frontage na itong property. 100 meters more or less po. Pagpalagay na po natin na baka umabot po ng 150 na meters po ano mga farm, yung pinaka frontage po na itong property na ito mga farm. So ano, tara mga farm, pasukin po natin yung mismong property na. So yun na mga farm, papasok na po tayo sa mismong property mga farm. Pag-usapan po natin ngayon yung mga napaloob sa loob ng property na to. So yung mga tanim, ano po ang source of water, at ang pwedeng maging return of investment dito sa property na to mga farm.
So tara mga ka-farm. So ayun na mga ka-farm, mapapasok na tayo sa loob ng property. Bali ito, sa pinakaloob na tayo no mga ka-farm. Ito po kasi property na to ay Alam Barangay Road. So it means nakapasok tayo sa loob ng property. At ang sinasabi ko pong papaloob o papasok sa loob ng property, dito po talaga sa mismong gitna na pupuntahan natin mga ka-farm para makita po natin yung ganda ng property. Yan, yung makikita nyo mga ka-farm, oh, nagkatabing eskwelahan. Elementary po yan mga ka-farm. At ito po ay marami pong nag-aaral na estudyante. Mga ka-farm. Itong property na ito mga ka-farm, ang source of water po pala nito, makikita nyo, ay sapa. Pwede rin naman po kayo maglagay ng deep well mga ka-farm. Nasa sa inyo na lang po yan kung ano po ang mas preferred nyo. Pero para sa akin po, mas maganda po ay meron po kayong deep well para po dun po kayo makapagkuha ng mas malinis pang tubig. Dahil ito pong sapa na to ay masyadong hindi na po napaalagaan mga ka-farm. Makikita nyo mga ka-farm, yung mga lumot-lumot na po. Pero ang property po na ito ay maganda talaga. 100% flatland po ito mga ka-farm. At isa pa malapit sa eskwelahan. Yan, nakapalibot po eskwelahan no. Baga nasa likod po ng eskwelahan yung property nyo. Ito po yung property. Sa puno naman po ng niyog mga ka-farm, ay meron po itong 500 kapuno or 550, more or less na po yan mga ka-farm. Meron din po itong tanim na saging mga ka-farm. Yan, mga tanim po itong saging mga ka-farm. Bukod po doon, meron pa po itong star apple, dalandan mga ka-farm. Tsaka yung makita nyo yan no, makita nyo yan mga ka-farm, yan po ay pinanggagawaan ng bubong ng kubo no mga ka-farm. Yan, yan po. Marami po sila dito mga ka-farm. Yan. Sa ngayon po, medyo may kasukalan yung ibang parte pero halos karamihan po dito awan na po. O kumbaga nalinis na po ito mga farm. Kasi parang mayroon naman po itong nag-aalaga. Santol. Ayun no mga farm. Mga yung liputi, yung Ayun, sabi po ng puno ng dapdap. sabi po ng ating kasama ay meron daw po itong santol. Bukod po sa santol, meron pa po itong mangga mga ka-farm. Tsaka yung sinasabi po nila na diputi mga ka-farm. Kung alam niyo po yung diputi mga ka-farm, ay meron po dito nun mga ka-farm. Yan. Yan o mga ka-farm. Makikita nyo po yan. Ililibot ko po yung camera. Yan o. Napakaganda po yan mga ka-farm. Flatland po yan mga ka-farm. So 2.4 hectares po mga ka-farm. Napakaganda na po nito. Dahil po, bukod sa flatland to mga ka-farm, malapit sa eskwelahan. Tapos, pwede kayo dito magtayo ng business nyo mga ka-farm. Pwede kayo maglagay ng kantin sa likod. O kaya, kainan mga ka-farm para sa mga estudyante, no? O kaya kung gusto naman po, magdagdag dito ng mga other businesses mga ka-farm, ay pwede dahil po, kalapit lang po nito yung mismong provincial road mga ka-farm. Kaya napakaganda po na itong property na to. At bukod po dun, mura pa ho mga ka-farm. Kaya sa mga interested buyer natin dyan na gusto mag-invest ng property, tumawag lang po kayo sa number na makikita po ninyo sa inyong screen. And sa WhatsApp and Viber po para sa mga karagdagang impormasyon na gusto nyo pong malaman patungkol sa property. Ayan, makikita nyo mga ka-farm. Napakaganda po. Hindi pa naman po siya ganun kasukal mga ka-farm. May mga parte lang po talaga na medyo matataas na ang damo. Pero halos karamihan po, ganyan pa lang po kababa. Kaya pa pong daanan o lakarin. Ayan. Magandang kahoy. Ayun o, lalaki ng mga punong kahoy mga ka-farm. Puro ng dapdap. Pag may dapdap daw, may bukal sa property. May source ng tubig. Ayun o mga ka-farm. Sabi po ni Kuya, pag ang property daw po ay merong dapdap, ibig sabihin meron din po itong bukal mga ka-farm. Ayan daw po ang kasabihan po dito. At isa pa ho, hindi daw po talaga ang totoo mga ka-farm.
Dahil po, halos lahat po mga kaparm may meron pong ganun. Ayan, gaya po nito mga kaparm. Ayan. Galing po yan dyan. Bukal din po yan galing mga kaparm. Dahil ito ang source ng tubig ng Tapos meron din po itong hose. Ayan, para sa hot water. Sabihin, may bukal yan dito na pinaka-galing sa bundok. Ayan mga kaparm. Pag may ganito po mga kaparm, meron po yung bukal. Galing po yan daw sa taas mga kaparm. Pinagkukuhaan po ng tubig ng mga tao po dito. Meron pa po yata nakatira po doon sa pinakaibabaw pa mga kaparm. Kaya hindi po kayo natatakot dito mga kaparm dahil may mga kapitbahay rin po pala kayo. At isa pa, hindi naman po ganun ka liblibong lugar dahil po malapit po ito sa National Highway mga kaparm o Provincial Highway, yung labas po talaga papuntang Calawag. So yun mga kaparm, property po na to ay nakalocated po sa Calawag mga kaparm. Bali ang location po nito Calawag. Ang travel time naman po simula po dito sa property hanggang dun po sa bayan po nito mga kaparm ay meron lamang po itong 7 kilometers o estimated po natin na ang takbo po pagka binahe po sa minuto 15 minutes mga kaparm o wala pa po siguro mga kaparm. At isa pa mga kaparm, ito pong property na to ay marami pa pong malalapit na paliguan mga kaparm. Pag diniretso nyo po yan, meron po ditong Yaganak Falls mga kaparm. Yan, malapit lang po yan at yun po maraming tao na dumadayo mga kaparm. So yan mga kaparm, marami po ibang resort dito mga kaparm na pwede nyo pong paliguan ng mga pamilya nyo pag dito po kayo napatira o napabili ng property mga kaparm. So yan na mga kaparm, pag-usapan po natin yung titulo na itong property na to mga kaparm. Ang titulo po na itong property na to mga kaparm ay TCT na po mga kaparm. At ito po ay may lot plan po. At ang kinagandaan po na ito, updated din po ang amilyar. At buhay pa po ang mga nakapangalan sa titulo mga kaparm. At isa lang naman po ang nakapangalan doon mga kaparm. Kaya sa mga interested buyer natin dyan na gusto bumili ng property, pumunta na po kayo at tumawag na po kayo sa number na may kita po sa inyong screen mga kaparm. Para sa mga karagdagang impormasyon na gusto nyo po pong malaman patungkol sa property na to. O sa mga gusto magpa-ocular visit, mag-message lamang po sa Presi Rosario mga kaparm. Yun na mga kaparm. Kung makikita nyo po, yan po ang mismong view sa property na to mga kaparm. Napakaganda po. Malinis po yan mga kaparm. Yan. Kaya sa mga buyer po natin dyan, no? Itong property na to, meron pa po itong mga hardwood trees mga kaparm. Marami po itong batino at saka mahogany mga kaparm. Ayan, kung makikita nyo po, ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina ng mga puno po ng anahaw. Yan po yung pinanggagawa po ng bubong ng kubo mga kaparm. Tsaka isa pa po, meron pa po itong mga saging po dyan na nakatanim dyan mga kaparm. Bukod po dyan mga kaparm, yung mga matataas na po na puno ng niyog mga kaparm, may pwede nyo po yung pa-clearing mga kaparm dahil po meron pong naka-reserbang mga tanim na puno ng buko mga kaparm. Mga maliliit pa lamang po. Hindi may magamit pa. Pwede po ninyo yun magamit mga kaparm. Lalo na magpapatayo kayo ng mga bahay mga kaparm o kubo. Yan, yung mga mapagpuputulan nyo na ito, pwede nyo gawin coco lumber mga kaparm. Pambuo ng bahay mga kaparm. So yan ang mga kaparm. Muli, sa mapagpalang araw sa ating lahat. At God bless all po sa inyo lahat. Sa susunod po ulit na ating vlog na mga kaparm, may mga pupuntahan pa tayo mga property. At samahan nyo po ulit ako.